Akala nyo ba sapat na yung birth certificate galing sa City Hall ng Japan? Hindi porkit nanganak ka sa Japan, citizen na agad ang anak mo. Kung gusto mong kilalanin siyang Pilipino ng PSA at hindi maging stateless o TNT ang status ng bata sa record natin, makinig ka. Dahil sa video na to, sasagutin natin ang isa sa pinakanakakalitong question: paano ba ang tamang pag-report ng birth? Welcome back sa Pinay Question, ang channel kung saan ang mga tanong nyo tungkol sa buhay Japan, dokumento at administrative headaches ay binibigyan natin ng malinaw na sagot. Ako ang inyong Pinay Question at ngayong araw, hihimayin natin ang report of birth para sa mga batang pure Filipino at pati na rin ang mga half Japanese na gustong mag-dual citizen. Bago tayo pumunta sa embassy, siguraduhin muna natin kumpleto ang papel mo. Huwag po tayong pupunta doon na puyat lang ang dala. 4 na copies ng kailangan sa bawat isa nito, ha? 4. Isulat mo sa noo. What? Kailangan 4. Number 1, report of birth form. Kailangan itong typewritten at A4 ang size. Bawal ang sulat kamay na parang reseta ng doktor para maintindihan ng tatanggap ng inyong mga dokumento. Number 2, birth certificate mula sa City Hall. Ang tawag dyan ay Shusei Todoke no Kisai Jiko Shomeisho. Kunin mo ang original. Number 3, English translation. I-translate ang Japanese birth certificate. Pwedeng ikaw na ang gumawa, basta pirmahan mo bilang translator. Passport ng magulang. Photocopy ng data sa page ng nanay at tatay. Dapat valid. Marriage certificate mula sa PSA. Kung hindi kayo kasal, kailangan ng Affidavit of Admission of Paternity or AAP kung gusto mong gamitin ang apelyido ng tatay. Ngayon, paano kung nakalimutan mong i-report at lagpas na ng 1 taon ang bata? Tawag dyan, late registration. Bukod sa mga nabanggit ko, kailangan mo rin ng Affidavit of Delayed Registration. Magpaliwanag ka kung bakit ka nahuli. PSA negative result. Patunay na wala pang record ang bata sa Pilipinas. Dagdag na bayad. May extra charge na sanseng nanahako gojuyen para sa affidavit. At para sa mga nagtatanong tungkol sa dual citizen, kung ang anak mo ay may magulang na Japanese, automatic dual citizen siya by birth. Pero, para maging official sa side ng Pilipinas, kailangan pa rin itong i-report of birth. Isama mo ang kosikitohong ng asawa mong Japanese sa mga requirements. Makinig ng mabuti, ito ang workflow para hindi magpabalik-balik. Number 1, pre-evaluation. I-email ang scan document sa civilreg@philippineembassy.net. Hintayin ang go signal, huwag magpadalos-dalos. Number 2, notary. Kapag okay na sa email, dalhin ng ROB o Report of Birth Form sa Japanese Notary Public or Koshonin. Ipanotaryo mo ito. Ang pagmi-mail, ipadala ang lahat via letter pack plus, ito po yung red, huwag kalimutang maglakip ng isa pang extra letter pack para sa pagbabalik ng dokumento. Number 4, magpadala ng bayad via Genkin Kakitomi sa post office kapag sinabi na ng embassy. Ang bayad po ay pwedeng umabot ng Kyuseng yen o higit pa depende sa dami ng affidavit. O ayan, malinaw pa sa lahat ng araw sa Mount Fuji ang mga step by step, di ba? Huwag nang mag-antay na mag 6 years old ang mga anak bago kabahan sa late registration. Mahal ang penalty, te. At please, i-check ang spelling ng pangalan. Isang maling letra lang, sakit ng ulo hanggang pagtanda ng bata yan. Kung may natutunan ka o nagising ang diwa mo sa tutorial na to, i-like mo ang video at i-share mo sa mga friend mong mahilig mag-anak pero nakakalimot mag-rehistro. May tanong ka pa?
I-comment mo lang sa ibaba at baka ikaw ang susunod na ma-feature sa ating next question. Remember, ang tamang informasyon ay power, pero ang pagsunod sa mga proseso ay peace of mind. Ito ang inyong Pinay question. Laging handang sumagot sa inyong mga how at why. See you on the next video. Jane!